Ikaw ba ay merong skincare clinic, pero hindi mo alam kung ano exactly yung dapat mong i-run na klase ng ads sa Facebook? Maaaring gumamit ka ng mga before and after. Maaari din na nagkaroon ka ng rejection o worst case scenario, suspension ng ad account mo dahil sa violation. Dahil mahigpit si Meta pagdating sa before and after ng mga creatives. Kung nakaka-relate ka dyan sa mga yan, then sakto para sa iyo ang video na to dahil dito i-discuss ko sa inyo yung 7 Facebook ad creative formats na dapat nyong ginagamit. Hindi lang isa para malaman talaga ni Facebook kung ano ang angle na gusto ng audience mo. Bakit hindi sapat ang isa lang na ad format? Kung puro before and after lang ginagamit mo, bakit hindi yan sapat? Well, ang reason dyan is iba't iba kasi ang klase ng tao. May mga tao na appealing sa kanila yung before and after. May mga tao na mas gusto nila yung totoong customer testimonial. Merong mga tao na mas may dating sa kanila yung doctor's insights. At meron din mga tao na mas madating sa kanila yung influencer ads. Meaning pag nag-collab ka sa mga vloggers, ipopost nila yun sa kanilang social media at pwede mo rin gamitin na ads. Mas maganda, mas nakukuha mo yung tiwala nila. At pagka ginamit mo yung multiple creative formats, nasasapul mo lahat ng iba't ibang klase ng tao na yun. At dahil doon nakukuha mo, nahuli mo yung kiliti nila at mas marami kang magiging bookings. So start tayo sa format number 1. Ito yung tinatawag na before and after. Still, very effective siya pero you have to be careful dahil nakalagay mismo sa policy ni Meta na hindi niya gusto na nag-run ka ng ganito. Ito, pakita ko sa inyo yung mismong policy niya. Okay, general cosmetic products, procedures, or surgeries that depict before and after transformations. So mahigpit siya dyan. Pag hindi mo alam kung ano yung talagang dapat mo gawin, sigurado ma-reject yung ad mo o kaya worst case scenario masususpindi yung iyong ad account. But still, it's effective nonetheless and tuturo ko rin sa inyo somewhere sa video na to sa bandang dulo kung ano yung mga pwede mong gawin para hindi ma-reject yung before and after ads mo. Kasi walang duda na isa pa rin to sa pinaka-effective pagdating sa skincare treatment. So, kailangan mo mag-focus ka directly dun sa example, acne or hyperpigmentation or dullness rather than generic captions. Lagay mo, be honest, how many sessions ang kailangan to achieve the same result. Tapos, i-frame mo naturally na parang hindi siya overly edited. Parang mukha ng imposible yung after para mag-comply ka. O, meron pa dyan sa wording. So, mamaya, again, sa bandang dulo, tuturo ko kung paano yun. Next tayo. Benefits call out. So, pag kayo nag-Google o naghanap kayo ng template sa Canva, tinype itong benefits call out. Ang another term sa kanya is features call out. Makikita nyo yung iba't ibang mga templates. So, dito papakita mo lang yung treatment. Tapos, nakalagay somewhere dun sa creative yung listahan ng benefits na pwede nilang ma-achieve pagka they have undergone the same treatment. Example, no? Achieve glass skin in 1 session. Get smooth skin. Refined pores. Yung mga ganyan, no? May naka-group sila, naka-bullet points ng very neatly sa isang ad creative. Kasi nakaka-grab ng attention nga naman yan. Ito yung dapat na nakikita ng mga target audience mo na gusto nila magdesisyon kagad. And showing them yung mga benefits will help them make that quick decision.
Kasi malinaw at klaro yung kanilang makikita sa treatment outcomes dun sa ad creative. And syempre, clear value offer. May kailangan ka doon na low friction offer. Either meron kang free consultation or di kaya meron kang free X amount of voucher, 200, 300. O di kaya meron kang promo price just to get them to take that action. Okay, ang next natin is yung tinatawag na IGC o Influencer Generated Content. Bakit to napakaganda? Unang-una, pagka yung vlogger na yan, meron siyang relevant following na 50,000, 100K, 500K, 1M. Pag pinost na yon sa social media niya, sigurado, instant credibility sa audience niya. May engganyo yung audience niya. At dun pala magkakaroon ka na ng booking sigurado. So that's number 1. Pangalawa, pag ginamit mo ngayon yung same content na yon as your Facebook ad, same yung result. Okay? Pero this time, binabayaran mo na yung ads para ipakita sa iba't ibang tao. And yung mga audience, nagtitiwala na sila sa influencer kasi yung ad, hindi siya feel na hindi nila feel na parang ad siya, basically. Dahil nga influencer, hindi nila mafe-feel na salesy siya kasi influencer. So, very natural. Tapos, niche alignment. So, partner ka rin sa mga influencers kung saan aligned naman dun sa yung target audience. Hence, nasa age range siya, and syempre, yung nasa location mo. Baka mamaya kumuha ka influencer nasa Vietnam or Thailand, tas Philippines yung clinic mo. So, ano naman na yun, common sense. Isang tip sa inyo is bagay na bagay dito, yung mga lifestyle vloggers. So, authentic na walkthroughs, yung typical na mga vloggers na ginagawa na content about sa mga ganito, walkthrough, clinic arrival, treatment, yung experience sila, tapos yung after treatment na results. So you can go ahead, hanapin nyo sa TikTok o sa Instagram yan. At I'm sure marami kayong makikita ng mga examples. Ang next format naman natin is yung tinatawag na UGC. So ang difference lang nito dun sa IGC is yung actual user, hindi talaga siya vlogger. So ang advantage nito over dun sa IGC is wala kang bayad. Sa IGC kasi, pag may relevant following, medyo mahal na yan. Ranging from, kung 100K, 5 to 10K, 100K ang followings, so, to 1 million ang followings, ang presyo niya, mag-range siya ng mga 15 to 30K. So, dito, kagandahan, very honest looking yung reactions niya kasi hindi mo binayaran yung influencer. Tapos, shot on smartphones, hindi rin siya salesy. And it looks very organic pag pinost mo sa social media mo. Ganon din sa social media ng user. And pag niran mo rin ng ads. So, it's very relatable. At maganda siya na social proof para ma-win mo yung trust ng mga potential customers mo. Next ad format natin, yung formats 5 and 6. Trust and positioning. Format number 5 is patient testimonial. So, related to actually sa UGC, no? Pero, dito medyo iba yung style. Pwede siyang parang Q&A, of course with the permission of the client. Tatanungin mo siya after nung session niya. Kamusta yung experience niya? Kamusta yung treatment niya? Nagustuhan ba niya yung resulta? Kamusta yung feedback niya about sa clinic staff and doctors? So, ideal to lalo sa mga high-ticket na procedures, no? Pero works as well kahit dun sa mga hindi naman ganun ka-high-ticket na procedures. Ang next natin is us versus them. So, ito sikat na ad format to, no? So, ipapakita mo sa parang before and after, pero yung sa side na isa is yung mga pros and
hindi pros. Tama pala, pros, no? Mga advantages mo over dun sa competitors mo. For example, no, meron kang machines, state-of-the-art machines, meron kang legit na mga doctors, maganda yung mga training ng doctors and clinic staff nyo. Tapos kung yung lahat na ng clinic staff nyo is puro mga nurses, licensed nurse, ililista mo lahat ng mga advantages dun versus dun sa yung kalaban nyo na wala yun. So very objective lang siya, very factual. Um, hindi mo binabash yung competitor mo but you're just stating facts, pero actually medyo may pagkaganon yung dating ng ad na to, no? So very very effective to. Ang next natin is format number 7, Doctor's Insights and Authority. Iba kasing dating talaga, no? Pagka yung doktor mismo yung nagsasalita about the specific skin issue or treatment. Kahit sino naman, no? Pagka sinabing doktor sila nagsalita sa camera, iba dating. Talagang maniniwala ka. Ay, natural naman, no? Dahil may lisensya yun eh. So, ang ideal dito is 30 to 60 second clips lang. Tapos, pwedeng fake podcast style, no? Kung saan tatanungin siya ng isang clinic staff. Kung, Doc, meron pa bang solusyon para sa mga acne scars ko? Example lang, ha? Tapos, sasagutin niya. Or di kaya pwedeng doktor mismo yung may opening line kung paano marireduce yung acne scars. Ano yung mga procedures, ano yung mga options, ano yung mga machines na magandang gamitin, etc. Ang isa pang maganda dito is mapoposisyon mo yung clinic mo as an educator and the authority dun sa niche na yon. And ultimately, yung lalo na sa mga high ticket na mga treatments, yung mga may hesitancy kung talagang legit ba kung kung sa kanila ba sila talaga, rather sa'yo ba talaga sila magvi-visit, kung medyo nag-aalangan siya, meron siya pinagpipilian na ibang clinics, maaring ito yung magtulak sa kanya to make that decision na magpunta sa clinic mo. Okay, how to deploy all 7 formats. Number 1, simultaneous testing. Number 2, performance tracking. And 3, creative rotation. So, to normally, nilalunch ko yung lahat ng formats na yan all at once. Kasi nahayaan ko si Meta na mag-decide kung kailan at kanino niya ipapakita yung mga formats na yan. Some of them I also use para sa retargeting. And then yung mga winners, i-duplicate lang natin, gagawan natin ng twist. Kahit hindi mo natanggalin yung mga losers. Kasi hindi rin naman talaga bibigyan ng budget yung mga losers. Magpo-focus lang siya dun sa mga winning ads mo. Sa performance tracking, check mo lang yung cost per lead o per messaging. And ultimately, syempre yung cost mo per booking. Kailangan nakatrack yan sa'yo. Kasi what you cannot measure, or rather what you do not measure, you cannot scale. If your cost per booking is, example lang, is 500 pesos, and your average lifetime value is, let's say, 3,000 pesos, then di ka matatakot na magsunog ng 500 pesos dahil times 6 naman yung balik. And number 3 is, kung meron ng nafafatig na creative, kailangan mo na siyang palitan lagi. Okay? I'm gonna show you kung ano yung itsura niyan sa loob ng Facebook Ads Manager. Okay, so dito tayo sa loob ng Facebook Ads Manager. And kung hindi mo pa siya nalalagay sa columns mo, punta ka lang dito, no? Customize columns, and dyan pipiliin mo yung may frequency. Ito siya, no? Make sure na naka-check yan, tapos i-save mo. Sa akin, by default, meron na ako naka-save na preset, so pipiliin ko na lang siya. Actually, nakapili na, no? And then, ito na yung next kong gagawin. Hanapin ko na lang yan, frequency na yan. Ayun siya. So, ang
Normal range kung saan posible na siya mag-ad fatigue is between 3 to 7 na frequency. Ibig sabihin, yun yung times kung ilang beses na nakita ng audience mo yung ads. Okay? So, potential na maglaro doon, pero it's not absolute. Okay? Ano yung ibig ko sabihin? Kasi maaring nasa 7 na, o pwede pang 8 nga, lagpas na ng 7, pero yung cost mo is okay pa rin. Yung cost per lead mo, cost per message mo, yung lalo na cost per booking mo is parehas na naman. Hindi naman masyadong tumaas. So, okay pa siya. Meron namang cases na ang frequency mo is na 3 lang, pero ang taas na kagad nung cost mo. So, dun, ibig sabihin na nag-ad fatigue na siya. Kailangan mo nang magdagdag ng mga bagong ad creatives. So, pakita ko lang sa inyo din yung iba't ibang formats na pwede nyo rin makita sa Canva at saka yung ibang tools na ginagamit especially for Facebook ads. So, for example, ito, benefits callout. So, type nyo lang benefits callout sa Canva templates at bibigyan niya sa iyo iba't ibang klase ng templates. Eh, ganun din sa us versus them, bibigyan niya rin sa iyo yung iba't ibang klase ng formats and templates. Hindi pala formats, templates. Okay? So, lahat ng sinasabi ko, guys, kasi globally renowned to sa mga meta ads expert. As in, sinunugan na to ng millions of dollars. Most likely billions of pesos na. Another tool that you can check out is itong Use Butter. So, punta ka lang sa templates niya. And from here, ayan, filter mo before and after. Okay, marami kang makikita na before and after na templates. Piliin mo yung us versus them. Kita nyo naman, gamit na gamit, no? Talagang ginawa siyang pillar ng use butter. Ayan, makikita mo, us versus them. Ayan, daming mga formats na pwede mo rin gayahin. So, just some additional tips para sa inyo para din makita nyo at the same time na itong mga ad formats na sinasabi ko na to, hindi ko lang to inimbento. So, even yung mga big brands sa US, ginagamit to. Okay? So, ito, proceed tayo sa critical mistakes to avoid. Yung isang format lang na ad yung ginagamit mo. Mauubos ka agad yun. Tsaka hindi mo masasapul lahat ng mga audience. Yung lahat ng yung iba't ibang klase ng kilite. Okay? No specific targeting. Yung ads mo, kung ano yung nakalagay doon, yun na rin yung targeting. Kasi dito naman, ang targeting natin is broad. Yun ang highly recommended ko. Ano lang yung babaguhin mo doon? Yung location at saka yung age. Huwag ka magta-target, syempre, ng below 18 dahil bawal yon sa policy ni Meta. Pero ideally, 23 and above. Kasi yun yung mga meron ng capability na magbayad. Sa location naman, targeting, ang mile radius mo, kung nasa Metro Manila, ang clinic mo is mga 10 lang. Kung nasa probinsya, is pwede kang mag 20 to 25. Okay, next point, unrealistic claims. Ayaw ni Meta na overpromising ka. Parang hindi na makatotohanan. Para ka na nanluloko kasi. So, keep it natural. At saka yung totoo naman. And then, ignoring creative refresh. Tututukan mo yan, yung ad fatigue. Ang range, usually, para sa skincare ads, and depende rin siya no, sa klase ng treatment and location is naglalaro lang from 30 pesos to around 120, 130. Pag lumagpas ka na ng 150 and even 200, mataas na yun. And these are actual stats dun sa mga niraran ko na ads para sa iba't ibang skincare clinics. Okay, and lastly, yung sinabi ko na babanggitin ko sa inyo, pag gagawa kayo ng before-after, huwag nyo i-mention yung before and after. Yun lang yon. Ang ipapalit nyo doon is week 1 sa before, sa after, pwedeng week 3 or week 4.
O kaya, number of sessions. So, session 1 or before the session. Tapos, after is yung X amount of session. Let's say, fourth session. Yun yung na-achieve niya. Okay, so dyan na nagtatapos ang ating tutorial. Kung ready ka na to scale your clinic bookings, then gamitin mo tong 7 Facebook ad creative formats na to. And by the way, kung gusto mo ng free audit, i-audit namin yung Facebook ad account mo and help you with the strategy, feel free to book a time dun sa aming calendar in the description box below. And subscribe for more marketing tips sa aking channel. And if you find this video helpful, then I'm sure na gugustuhan mo rin yung mga ituturo ko dito sa video na to, lalo na to help you get more clients, more patients, more bookings para sa clinic mo using Facebook ads and digital marketing.